ipinulabog ng malakas na pagyanig ang unang araw ng pasukan ng mga pampublikong paaralan sa Davao Region. Kaya sa unang araw pa lang ng pasok, suspendido agad ang klase. Nasa kasagsagan ng flag raising ceremony ang mga guro at mag-aaral ng Santa Ana Central Elementary School sa Davao City kaninang alas 7:30 ng umaga nang biglang maramdaman ang pagyanig. Nasa kalagitnaan ito ng pagbibigay ng mensahe ng kanilang principal. Agad na pinaupo ang lahat ng mga nasa paaralan. Nag-iyakan naman ang ilang mag-aaral dahil sa takot. Nagbigay agad ng instruction ang principal na maging kalmado ang lahat. Ang lugar kung saan sila nag-flag raising ceremony ay siya ring evacuation area ng paaralan. Nag-alay sila ng panalangin habang tila dinuduyan ang paligid. Nang kumalma na ang sitwasyon, pinayagan ng principal na makauwi na ang mga mag-aaral na may kasama o sumundo na magulang. Mabuti na lang at karamihan sa mga estudyante ay may kasama pang kanilang mga magulang dahil unang araw ito ng pasukan. Sa Davao City National High School naman, agad na nagsilikas ang mga mag-aaral at guro sa school grounds. Iilang mga mag-aaral naman ang nahimatay at nakaranas ng pagkahilo. Agad naman silang binigyan ng paunang lunas. Nasira rin ang bahaging ito ng pader malapit sa gate ng Apolinario Mabini Elementary School sa Bangkal. Makikita naman ang malaking bitak sa pader ng condominium building na ito. Daan-daang mga bote naman ng soft drinks ang nabasag sa isang tindahan na ito sa Rojas Avenue matapos umanong bumagsak ang mga nakapatong na mga case ng soft drinks sa pagyanig. Sinuspende na ng City Government of Davao ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Davao City. Gayon din ang pasok ng local at national government agencies. Rafi, makikita mo sa likod ko, ito yung school building ng Matanao National High School na pinadapa kanina ng matinding pagyanig. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, ay nagsasagawa sila ng flag raising ceremony ng Yumanig ang Lindol. At abandonado na umano ang two-story building na ito simula pa noong 2019 na sunod-sunod na lindol kaya't matagal na itong nilagay sa restricted area. Ligtas naman ang lahat ng mga mag-aaral at school personnel sa nangyaring pagyanig at magsasagawa naman ng disaster at damage assessment and needs analysis ang mga otoridad upang masiguro na at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral kung sakaling ma-ensure na ang structural integrity ng mga gusali sa paaralan. Rafi. Argel, gaano kalakas at gaano kadalas yung mga nararamdaman yung aftershocks dyan? Rafi, sa larawan muna natin ang nangyaring pagyanig kaninang 7:30 ng umaga. Tila dinuduyan talaga tayo ng ground kaya kinakailangan natin umupo dahil nakakahilo yung shaking ng ground. At saka kaninang alas 8:55 ng umaga ay nakaramdam tayo ng mas malakas pa na aftershock na nasa 6.7 magnitude kung saan ang sentro nito ay nasa Balot Island ng bayan ng Sarangani, Davao Occidental. Rafi. At kumusta yung kuryente, tubig at linyang telepono o signal ng cellphone? Wala namang antala dyan? Sa ngayon, as of yung electricity as part of the protocol ng mga otoridad, ay pinutol muna ang supply ng kuryente sa iilang mga lugar dito sa Davao Region habang napapatuloy pa ang damage assessment at yung mga water supply na dependent sa electricity o enerhiya ay wala pa munang supply sa ngayon. Wala naman tayong nakikitang problema dito sa signal ng cellphone at saka sa internet. Rafi. Argel, I would assume na regular yung mga earthquake drills dyan, hindi ba? Anong naging epekto kaya nito kung meron kang natanong or meron kang obserbasyon? Kanina nga parang unang bugso talaga sa unang araw ng pasukan dahil nga itong mga paaralan ay nagsasagawa na sila ng earthquake drills. Kaya talaga yung mga estudyante kung ano yung inuutos sa kanila na mag-duck, cover and hold at pumunta agad doon sa kanilang mga evacuation area at sinunod talaga ng mga mag-aaral at mga school personnel. Kaya ligtas wala tayong as of this time walang mga naitala na mga damages at mga na-injure sa nangyaring pagyanig kanina. Most especially doon sa information na natanggap natin sa Davao City. So epektibo talaga yung mga earthquake drills. Sa pag-ikot mo ba, may mga nanatili pa sa mga evacuation centers? Minutes after nung nangyaring pagyanig at 7:30 in the morning, nakikita natin yung mga occupants ng mga buildings ay nasa labas muna sila ng mga dusali habang sinasagawa ang damage assessment at maging clear na at magbigay ng go signal itong mga authorities with the structural integrity ng mga gusali. Pero as of yung pag-travel natin mula Davao City for almost an hour, papunta dito sa Matanao, Davao del Sur, wala naman na tayong nakikita ng mga residente na nasa labas pa o nasa mga evacuation center. As of the schools, nakikita natin na dahil suspendido ang pasok ng mga estudyante at ng mga school personnel, ay wala na tayong nakikita ng mga estudyante sa loob ng mga paaralan.